ay magdiriwang ng Kapaskuhan. O kaya makakarinig na naman tayo ng mga batian ng Merry Christmas. At naroon na naman ang pakiramdam at sigla ng mga tao kapag sumasapit ang araw na ito. Mayroong tayong inaakala na kapag sumasapit ang araw ng Pasko, ay naroong tayo ay magkaroon ng kagalakan. Ito rin ang panahon ng pagtutulong at pagsasama at mga family reunions at maraming handaan, maraming mga paggala, no? Maraming pasyalan na nangyayari. At ang iba naman ay nagsasabing magkaroon tayo ng katahimikan at ating pagbulay-bulayin ang pagmamahal ng Diyos. Sa umagang ito, ang nais kong talakayin ng patungkol sa Pasko. Makikita niyo naman ang pamagat ng aking sermon. Kung minsan ay maaring tumaas ang kilay ninyo kapag nabasa niyo sa aking likuran na merong mga skandalo pala o kaya ay maaring ang term ay mga bagay na parang hindi maayos at hindi katanggap-tanggap ang mga pangyayari ng unang Pasko. Marahil, kung tatanungin niyo ko, pang ilang Pasko na ba ang mangyayari sa darating na December 25? Bagaman, hindi naman tayo nakakatiyak na December 25 nga na isilang ang Panginoong Hesukristo. At yan hanggang sa ngayon ay talagang iginigiit ng mga dalubhasa sa Bible. Ito man ay Bibliang Katoliko at Bibliang Protestante, ang petsa o eksaktong petsa ng kapanganakan ng Panginoon. Hindi nilagay ang petsa dahil kadalasan may ugali ang mga tao na kapag inilagay ang petsa, ay yung petsa ang nabibigyan ng halaga. Hindi yung isinilang nung araw na iyon. Kaya hindi December 25 ang ating tinitignan, ngunit para sa akin ay mainam na mayroong isang araw na marahil na tinitignan natin na nangyari na isinilang ng isang birhen ang tagapagligtas. Ngunit, ito ay napakaraming mga bagay nung kapanahonang yaon na masasabi nating parang skandalo o ito ay hindi katanggap-tanggap sa kaisipan ng tao nung panahon na ito ay nangyari. Meron tayong isang awitin ng Pasko na Silent Night, Holy Night. Nung ako'y bata pa, ang iniisip ko talaga nung isinilang ang Panginoong Hesukristo ay para bang biglang tumahimik at naging payapa. Natatandaan ko nung unang laban ni Manny Pacquiao sa international na kaniyang kasikatan, ang sabi ng mga pulis, na wala daw krimen na nangyari. At kung mapapansin nga ninyo, biglang kumonti ang mga sasakyan sa EDSA at sa mga dating punong-puno na sasakyan, at nasan yung mga tao? Nandun, nakatutok sa TV, nanonood kay Manny Pacquiao. Ang alam ko nga, pati ang attendance ng simbahan at panambahan ay nangunti dahil mas maraming tagahanga si Manny Pacquiao na nasa church noon. Ang sabi ko, pwede naman kayong manood ng delayed telecast. Di ba? Wala pang commercial. Tuloy-tuloy pa iyon. Pero ihahambing ko na noong merong tayong boksingerong kababayan na lumaban sa ibang bansa at ang kanyang kalaban ay kilalang kilala, talagang parang ang buong Pilipinas, ang mga Pinoy ay hindi gumalaw at naghanda at tumutok dito sa laban na ito. Ngayon, kung ihahambing ko ito sa unang Pasko, marahil ang iniisip natin ay
mapayapa, biglang tumahimik, o parang ang mundo nating umiikot ay biglang huminto dahil isinilang ang ating Mesiyas, ang ating Kristo, ang ating tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Na parang ang lahat ay nagkaroon ng pagbubulay-bulay. Para bang sa panahon natin ngayon, ay merong ceasefire kapag ka pumapasok ang Pasko. Narinig niyong naipangaral sa atin noong nakaraang linggo, at hindi lamang ito nangyayari sa Pilipinas, na kapag ka December 25 ay mayroong kasunduan, kahit na hindi sila Kristiyano, ay walang gera at walang barilan at walang patayan dahil ito'y Pasko. At ito rin ang ginagalang ng ibang mga bansa at sa kasaysayan, ito ay nangyari na wala munang putukan at wala munang away at wala munang patayan kapag dumating ang Pasko. Ngunit ano ba ang ating makikita ng mga pangyayari ng unang Pasko? At gusto kong idiin sa atin, kapag sinasabi nating Pasko, sa English ay Christmas, nakarinig ako ng isang preacher, ng isang English preacher, isang UK preacher, na sinabi niya, pag tinanggal mo ang Christ sa Mass, ang matitira ay MAS. At ginamit niya ang MAS na isang pangalan ng kumpanya kilala sa UK, at ang sabi niya, ang alam niya, ang unang ginawa nito ay man's underwear. Sabi niya gano'n. Kaya kung tinanggal mo ang Christ sa Mass, makikita nyo na yan, maging sa mall, merong M and S na isang sikat na signature na pangsuot. And so kapag walang Kristo sa buhay ng isang tao, ikaw ay isang kaawa-awang kalagayan. Kaya, ano ba ang Pasko? Ito ay ang kaganapan ng pangako ng Diyos. Wala pang paglilikha, wala pa ang langit at lupa, wala pa ang unang tao, ay mayroon ng pangako ang Diyos. Ang ibig kong sabihin, naroon na ang pagkakasundo ng Diyos, naroon na ang pagkakasundo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, na kanyang ililigtas ang mga makasalanan sa kanilang kalagayan. Ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay ang pagliligtas ng mga makasalanan. Ngunit, dahil ang aking pakay ngayon ay ipakita na ang unang Pasko ay punong-puno ng tinatawag kong malaskandalong pangyayari. Ito yung sinasabing tataas ang iyong kilay dahil ang sasabihin mo, tama ba yung narinig ko? O tama ba itong kwentong ito? Na ganito ang mensahe ng Kapaskuhan. Ngayon, tingnan ninyo ang pangyayari. Alam natin si Adan ay nahulog at natukso ng diablo sa anyo ng ahas. Alam natin lahat ito, na nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at sa lupa ay ito ay kanyang nilagyan ng halamanan at ng mga hayop na lumilipad sa himpapawid, na lumalangoy sa karagatan at gumagapang sa kalupaan, at pagkatapos ay nilikha niya ang unang tao ayon sa kanyang larawan at wangis, at inilagay niya ang taong itong si Adan sa Hardin ng Eden. Itong lugar na ito ng Hardin ng Eden ay isang espesyal na lugar sapagkat dito sa lugar na ito ay natatagpuan o nakikipagtagpo ang Diyos sa unang taong si Adan at si Eva. At makikita natin na ang
lugar na ito ay napakaganda at hindi pa nagkakasala si Adan at may binigay na utos ang Diyos. Bukod sa unang-una, naroon na si Adan ay inilagay ng Diyos na pamahalaanan, pagyamanin ang mundo. Yun ang kanyang unang-unang job description. Eto ka, at inilagay kita rito, sa madalit salita, ikaw ay aking binigyan ng otoridad na ikaw ay magpakarami ng iyong lahi at ang buong mundo ay iyong pamunuan. At dumating ang Diablo sa anyong ahas at yung utos ng Panginoon na huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Ibig sabihin, sa gitna ng hardin ng Eden, ay yun ang kanilang ginawa at sinuway ang utos ng Diyos. Kung kaya't makikita natin na dahil dito, ang tao sa katauhan at pamumuno ni Adan ay nahulog sa kasalanan. At ngayon, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at ang tao ay nangangailangan ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan kung nais nilang magkaroon sila muli ng panunumbalik sa Diyos. Kaya't alam na natin ang kwento kung ba't kinakailangan na paalisin ng Diyos ang mag-asawang itong si Adan at si Eva. Dahil ang hardin ng Eden ay ang kaniyang lugar, ang kaniyang masasabi nating espesyal na lugar na siya'y nananahan doon at hindi na maaring manahan at tumira ang isang nagkasala, isang makasalanan sa lugar na yun. At dahil dito, ay atin nang makikita kung papaano tumatakbo ang kaligtasan ng sangkatauhan. Makikita rin natin na nang kinain ni Adan at ni Eva ang pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, ang unang nangyari ay nagkaroon sila ng kamalayan, nabuksan ang kanilang pag-iisip at nakita nilang sila'y hubad. Kaya't ang ginawa nila ay kumuha ng mga dahon at ito'y tinahi at ito ay ipinambalot sa kanilang hubad na katawan. Ngunit may ginawa ang Diyos kay Adan at kay Eva. Ang kanilang kasuutan na gawa ng dahon ay pinalitan ng Diyos at ang kanilang kasuutan ay naging balat ng hayop. Ngayon, kung makikita ninyo sa umpisa pa lamang ng pagsasalaysay ng kasaysayan ng tao, kasaysayan ng nilikha ng Diyos, ay naroon ng binibigay ang patikim ng pagliligtas ng Diyos sa makasalanang tao. Ano yun? Unang-una, ang Diyos ang nagbigay ng tamang damit sa mag-asawang ito na nakita nilang sila'y hubad. At ang tamang kasuutan na ibinigay ng Diyos ay ang kasuutang balat ng hayop. Ang ibig sabihin ay kinakailangan, bago sila bigyan ng kasuutan ng balat ng hayop, ang hayop na ito ay papatayin. Meron tayong inaawit na himno at mamaya ay ating awitin na himno na patungkol sa kasuutan na idinamit sa atin ng Diyos. Kung kaya't dito pa lamang sa kwentong ito, ang tao ang siyang lumabag sa utos ng Diyos at pagkatapos, ang Diyos ang gumawa ng paraan, sa gayon, ang tao ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. At ang tao ay maaring mapabilang sa kanyang pamilya at ang taong makasalanan ay maaring mapahayagan ng Diyos na kayo ay matuwid. Ngayon, dito rin natin makikita, simula pa lamang ng unang aklat ng Biblia,
na ang katuwiran ni Adan at ni Eva ay hindi sa kanilang gawa dahil paano sila magiging matuwid, nilabag na nga nila ang kautusan ng Diyos. At ang katuwiran nila ay ang katuwiran ng isang di nagkasala. At tingnan ninyo kung papaano ihayag sa Biblia ang mga pangyayaring ito. Inatasan ng Diyos na mayroong isang tao na siyang magbabayad ng kasalanan ng unang tao sa mundong ito at lahat ng mga nanggaling sa taong ito ng kanilang mga kasalanan. Ngayon, hindi ba pag tinignan natin ang bagay na ito, ang nagkasala ay tao at ngayon ay mayroong susuguin ang Diyos na isang tao para mamatay sa kasalanan ng iba. Ngayon, kung gagamitin natin ang wikang hustisya, masasabi natin, hindi ito hustisya. Hindi ito patas. Hindi ito tama. Na mayroong isang tao na siyang magbabayad ng kasalanan ng mga makasalanan, isang walang kasalanan mamamatay at magbabayad ng kasalanan ng mga taong ito para sila ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Parang yung nakita natin ng hayop na walang kamalay-malay. Siguro kung ilalagay ko sa isipan ng hayop na ito ay isang tupa na kumakain ng damo. Ang kanyang tungkulin ay kumain ng damo at walang kaalam-alam at walang kamalay-malay, siya ay papatayin at kakatayin at babalatan. At yung balat ng yun ay gagawing damit sa mag-asawang si Adan at si Eva. Isang inosenteng hayop na ibinalot sa makasalanang tao. Kaya pag nakita natin ang kwento at kasaysayan ng Pasko, ay hindi ito bigla na lamang na 9 na buwan bago isilang ay nabuntis ang isang birhen at pagkatapos ay bigla na lamang sila ay napunta ng Bethlehem at pagkatapos ng kanyang kapanahunan, siya ay isinilang sa Bethlehem. Si Apostol Pablo ang nagsabi, in the fullness of time, na ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo nang isinilang siya ng isang birhen ay ayon sa eksakto at takdang oras at panahon ng Diyos. Sa gayon, ang taong makasalanan ay maaring magkaroon ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at siya ay maaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit, hindi ba ang unang-unang makikita natin dito sa mga pangyayaring ito ay isang hindi katanggap-tanggap na plano at pangyayari kung tayo ang magiging batayan kung ano ang hustisya. Dahil kapag sinabi natin, ako'y naghahanap ng hustisya, ang sinasabi natin na ako ay o ikaw ay naghahanap ng patas, ng tama lamang. Ngunit pagdating sa nais ng Diyos at ang ebanghelyong sinasabi nating unang-unang ebanghelyo ay naipahayag na sa unang aklat ng Biblia nang sinabi ng Diyos sa Ahas. Sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Dito ay magkakaroon ng pagtatalo, pag-aaway, pagkapuot sa isa't isa, ang ahas at ang babae o ang binhi ng babae. At sinasabi rito muli, Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi. Sa iyong binhi, ahas.
sa iyong magiging mga anak o sa iyong magiging kalahi, ahas, at sa kanyang binhi at sa binhi ng babae. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Ang binhi ng babae ang dudurog ng ulo mo, ahas, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At alam naman natin, hindi naman talaga ahas ang tinutukoy dito, kundi ang diablo na ginamit niyang instrumento, sa gayon ay natukso si Adan at si Eva. Sa 1689 Baptist Confession of Faith sa chapter 7, ito yung tinatawag na unang ebanghelyo na ipinangako ng Diyos. Kaya dito pa lamang ay makikita na natin na naroon na ang pronouncement, naroon na ang pagpapahayag ng Diyos sa matandang tipan na magkakaroon ng binhi ang babae na siyang tatalo at dudurog sa ulo ng ahas. Alam niyo, abnormal ito kung tutuusin sa Old Testament. Dahil hindi sa babae nang gagaling ang binhi. Ang binhi ay laging nanggagaling sa tatay. Makikita ninyo, pagka iniisa-isa ang mga pangalan ng salinlahi, ang ama ang siyang nagkakaroon ng binhi o ng anak. Ngunit dito pa lamang ay meron na tayong tila skandalong pangyayari dahil nabanggit na ang babae ang magkakaroon ng binhi. Kapag sinasabi nilang wala tayong makikitang biyaya ng Diyos sa matandang tipan, ang sinasabi ko ay I beg to differ. Mali yun. Dahil dito pa lamang ay makikita na natin na hayag ang biyaya ng Diyos sa makasalanang tao. Tingnan ninyo, ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas o sa ulo ni Satanas. Pero ganun pa man, sabi ko nga, sapagkat dito sa Genesis 3:14, ang kausap ng Diyos ay ang ahas. Pero alam natin na ang nasa likuran ng ahas na yon o yung tunay na tumukso sa unang tao ay si Satanas. Kaya narito ang pagkilos ng Diyos. Bakit ko sinabing ito ang unang ebanghelyo at hayag na hayag ang biyaya ng Diyos? Sapagkat ang tanging gagawin lamang ni Adan at ni Eva ay tanggapin ang pangako ng Diyos na ito. Wala silang trinabaho. Ang dudurog sa ulo ng ahas ay ang binhi ng babae. Hindi si Adan at si Eva na magtutulong para talunin nila ang demonyo, si Satanas, kundi ang tatalo kay Satanas ay yung binhi ng babae. At para ang unang taong makasalanan na ito ay magkaroon ng habag at biyaya ng Diyos, ang tanging kailangang gawin ay tanggapin ang pangako na ito. Nabanggit ko kung bakit unang-una ito ay hindi katanggap-tanggap sa kaisipan at kamalayan ng tao. Kung bakit ito ay skandalo kung hahayaan natin na ang tao ang siyang humatol. Sapagkat ang inosente ang siyang mamamatay para sa hindi inosente. Ang walang kasalanan ang siyang magiging paraan para ang may kasalanan ay makaranas
ng biyaya at habag ng Diyos. Kung minsan, pag tinanong natin, ano bang ibig sabihin ng mercy? Ano bang ibig sabihin ng awa? Halimbawa, kung tayo ay papatayin, meron na tayong hatol ng kamatayan. Ang ini-imagine ko lagi ay yung masakit na kamatayan. Alam niyo yung napapanood natin sa pelikula, yung ilalagay ka dun sa, lalagay mo yung ulo mong ganun sa, pagkatapos merong berdugo na pagkalaki-laki ng palakol eh. Tingin ko mas masakit yung kaysa sa bigti. At bago ilagay yung iyong ulo doon, ay ikaw ay sisigaw ng maawa po kayo sa akin. Di ba't kadalasan ganun? Alam ko, kadalasan kapag nakita niyang nararamdaman na niya na siya'y papatayin, ang sasabihin ng taong ito ay, maawa po kayo sa akin. Kapag sinabi nating tayo ay tumanggap ng awa, ang ibig sabihin nito ay dapat tayo ay patayin, ngunit dahil sa awa ng hari, ay kanyang inihinto ang pagpatay sa atin. Ano naman ang ibig sabihin ng biyaya? Kung naintindihan ninyo kung minsan, ang awa ng Diyos, the mercy of God, at pagkatapos sinasabi natin, ang biyaya ng Diyos, ang grace, the grace of God. Ano naman ang ibig sabihin ng biyaya? Ang ibig sabihin ng biyaya ay binigyan tayo ng kaloob ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga sa Tagalog ay hindi tinawag na biyaya. Sa Bibliang Tagalog, ang ginagamit na wika ay kagandahang loob ng Diyos. Hindi ka kaawa-awa, hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay biniyayaan at binigyan ng Diyos. Hininto ng Diyos ang iyong parusang kamatayan. At kapag pinag-uusapan natin ang parusang kamatayan, ang tinutukoy ko sa atin ngayon, ay ang parusang itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy. Sa awa ng Diyos, hindi ibinigay sa atin ang karapat-dapat na para sa atin. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay binigyan ng kaloob, ng kagandahang loob ng Diyos. Kung tutuusin, na hindi tayo karapat-dapat bigyan. Kaya't, kung ating titignan sa simula pa lamang ng aklat ng Biblia, ay naroon na ang ipinapakita ng Diyos na kaiba sa panukat at hatol ng tao. Dahil ang sasabihin ng tao, hindi parehas yan. Hindi hustisya yan. At dahil ang Diyos ay banal, papaano mo ilalapat na ang Diyos na banal, ang Diyos na malinis, ang Diyos ng anumang bagay na walang kasalanan, ay palalampasin ang makasalanang tao. Kapag ka ito'y pinalampas ng Diyos, ang sasabihin ng tao, hindi na patas ang Diyos. Hindi na matuwid ang Diyos. Dahil meron siyang pinalampas. Kung kaya't dumating ang Pasko. Dumating ang araw ng kapanganakan ng isang sanggol at siya ay si Jesus. Ang ngalan niya ay si Jesus. Ang isang skandalo na makikita natin
o bagay na hindi katanggap-tanggap. Ang pinag-uusapan natin ay hindi yung panahon natin ngayon. Alam niyo kasi kung ba't ko sinasabi ito, parang sa atin ngayon ay tanggap na nating lahat ito. Napansin ba ninyo? Hindi issue sa atin na ang birthday o ang kapanganakan ni Jesus o ang kapanganakan ng Diyos na nagkatawang tao ay isinilang ng isang araw. Ang isang tawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Parang napansin ba ninyo, hindi issue sa atin ito. Bakit kaya? Dahil siguro karamihan tayo ay mga Katoliko. At simula nung bata ay talagang itinanim na sa atin na ito, birthday ni Jesus Christ, December 25, at si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya't tanggap na natin. Pero papaano kung tayo ay nagsasabing, hindi tama yan. Hindi ko tatanggapin ang bagay na yan. Dahil, ano ba ang katuruan ng tinatawag nating pagkakatawang tao? O kaya, yung maring marinig nyo, incarnation. Itong pagkakatawang tao. At ang ibig kong sabihin nito ay ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos at ang tao o ang laman ng tao ay naging isa. Nang kapanahunan ng isinilang si Jesucristo, ito ay hindi katanggap-tanggap sa mga Romano. Hindi ito katanggap-tanggap sa mga Griego dahil ang kanilang kaisipan, ang laman ng tao ay masama. Ang Diyos ay banal. Pwede bang magsama ang banal at ang laman ng tao? Kaya't sa kaisipan ng mga Griego at ng mga Romano, yan ay isang skandalo. Kuminsan din natin napapansin na hanggang ngayon ay taglay-taglay natin ang paniniwala na ang masama sa tao ay yung laman. Kaya pag sinabing, anong laman? Itong laman, itong na ating nahahawakan, yan ang masama. Yung kaluluwa natin, yun ang malinis. Dahil mayroong ganung paniniwala sa kaisipan ng mga Griego at ng mga Romano na hindi maari na ang Diyos ay manahan sa katawan ng tao. This is offensive. Kaya sinasabi ko, ito ay skandalo ng mga kapanahunang yaon. At nung kapanahunang yaon, ang mga alagad at mga disipulo ng Diyos ay kanilang ipinagtatanggol at ipinaliliwanag na hindi ito dapat tatawagin na iskandalo. Ngunit sige, ilagay natin sa ating kaisipan, pwede ba yan na ang isang Diyos ay maging tao? Na siya ay magiging Diyos-tao? Alam natin na mayroong isang malaking relihiyon na nilalapitan ng mga politiko kapag mayroong eleksyon na hinihingi ang boto dahil malaki ito at ang relihiyong ito ay nagsasabing hindi maaari na ang Diyos ay maging tao. At gagamit sila ng talata sa Biblia na ang Diyos ay hindi tao. At ngayon, ay meron tayong ipinagdiriwang na Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga itong relihiyong ito ay walang Pasko. Dahil buburahin nila ang Diyos ay nagkatawang tao. Mapapansin ninyo na noon pa man ito ay skandalo na. At hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang ganitong skandalo. At sila ay napaka-vocal. Napakalakas ng kanilang tinig na kung ikaw ay nagdiriwang ng Pasko,
ikaw ay mapapa sa impyerno. Noon pa man, ang mga Griego at mga Romano, ito'y hindi katanggap-tanggap. At ngayon, kung titignan din natin sa kaisipan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ay gayon din ang kanilang sinasabi. Hindi pwede magsama ang Diyos at ang tao. Dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Paanong ito magsasama? Dahil kung ikaw ay isang Hudyo, kung ikaw ay isang matapat na Israelita, laging merong tagapamagitan sa kanila, laging merong nasa gitna para ang mga Israelita ay makalapit sa Diyos. Nariyan na meron silang pari. At nariyan na kinakailangan meron silang handog ng dugo ng hayop para sila ay magkaroon ng pagkakaisa sa Diyos. Bakit mayroong tagapamagitan na pare at bakit mayroong kinakatay at inihahandog na dugo? Dahil sa mga Hudyo, sa mga Israelita, hindi pwedeng makalapit ang tao sa Diyos nang walang handog ng dugo ng hayop. Kaya, naroon sa mga Hudyo ang isang bagay na di katanggap-tanggap na ang Diyos ay nagkatawang tao. Maging sa mga Hudyo, ito'y isang malaking kontrobersya. Ito'y skandalo, ang pagkakatawang tao ng Diyos. Alam ba ninyo, iba't iba ang naging turo nung mga panahon ng mga apostol at nung nawala na mga apostol at iba-iba ang pagpapaliwanag sa mga bagay na ito. Halimbawa, na ang Diyos ay parang umampon ng katawan ng tao. Pero hindi ang Diyos at ang tao ay naging isa. Inampon lamang niya ito para bang siya ay gumamit lamang ng pansamantalang katawang tao. At nung umakyat na ang Diyos sa langit, ang tinutukoy ko ay si Jesucristo. Para bang isang, alam niyo yung rocket ship na pumupunta sa mga planeta, yung paglumipad, tapos biglang nalalaglag yung mga bahagi ng raketa. Parang ganoon ang kanilang turo na nung umakyat si Jesus, mabula na nabuhay siya muli sa mga patay at nang siya ay umakyat sa langit, yung kanyang katawang tao, katawang panlupa ay nawala na. Kaya pansamantala lamang ang kanyang katawang tao. Nanghiram lang siya, nang ampun lamang siya. Ito ang mga katuruan na nagsilabasan dahil iskandalo nga naman, hindi katanggap-tanggap na ang tao at ang Diyos ay magkaroon ng pagkakaisa. At ang nakakalungkot pa dito sa mga nakakarinig nung si Jesus na ang nangangaral, bagamat hindi niya sinasabing direktang ako'y Diyos, pero makikita niyong sinasabi niyang ako at ang Ama ay iisa. Ang nakikita ko sa Ama ko ay siyang ginagawa ko. Wala makagagawa ng gawa ng Diyos kung ikaw ay tao lamang, di ba? At ito pa ang isa. Mayroon bang kapangyarihan ng tao magpatawad ng kasalanan? At ito'y ginawa ng Panginoong Yesus. Sinong tao ang mayroong kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan ng isang makasalanan? Kaya't, bagaman hindi sinasabing ni Jesus na ako'y Diyos, pero ito sabi niya, bago pa sinilang si Abraham, ay ako na. Ang ibig sabihin, nauna ako kay Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, teka muna. 30 anyos ka lang eh. Si Abraham ay 1,000 taon na ang tanda sa iyo marahil. O 500 taon na marahil. Katunayan, 1,000 taon. Tapos ikaw ay 30 anyos, nauna ka pa kay Abraham. Nakikita ninyo kung bakit ito ay skandalong pangyayari na ang isang tao ay maging Diyos.
Kung kaya't nagkaroon tayo ng mga tinatawag na mga kredo. Meron tayong tinatawag na Apostles' Creed. Hindi alam kung sino ang may katha nito. At pagkatapos ay meron tayong Nicene Creed. Ngunit, ang mas maliwanag na kredo ay yung Athanasian Creed. Dito sa Athanasian Creed ay naroon ang pagdedepensa at pagdiriin na si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Kailan lumabas ang Athanasian Creed? Ito ay 6th century. Ang ibig sabihin, magmula ng 500 taon matapos na mamatay ang huling apostol, ay nagsulputan na ang mga iba't ibang mga maling katuruan tungkol kay Jesus. Alam niyo, mahaba ang Athanasian Creed, ngunit ang isang mapapansin natin na wala sa Nicene Creed ay ang Athanasian Creed ay nagsasabing, kung hindi mo pangahawakan ang katuruang ito, ikaw ay mapapahamak ng pangwalang hanggan. Tingnan niyo ang unang-unang pananalita ng Athanasian Creed. Babasahin ko sa English. Whoever desires to be saved should above all hold to the Catholic faith. Ngayon, hindi ito Roman Catholic faith. Ito yung pananampalatayang pinangahawakan ng pangkalahatang mga Kristiyano. Kung minsan nakakagulat, alam mo kung minsan nasasanay tayo, Katoliko ka? Oo, hindi. Pag sinabi yung Katoliko ka, ang dapat Romano-Katoliko ka ba? Ang ibig sabihin, ang aking pananampalataya at reliyon ay yung Romano na Katoliko. Ang sinasabi ng mga Roman Catholic, sila yung reliyong pangkalahatan. Pero ang totoo ay ang salitang Katoliko ay hindi Romano. Ang salitang Katoliko ito ay pinangahawakan ng pangkalahatang mga Kristiyanong totoo. Kaya pakinggan niyo ang Athanasian Creed. Whoever desires to be saved should above all hold to the Catholic faith. Anyone who does not keep it whole and unbroken will doubtless perish eternally. Ang sino man na hindi hahawak, sasampalataya, at aakuin itong kredo na ito ay tiyak na mapapahamak ng pangwalang hanggan. At ano ang sinasabi nitong kredo na ito na sinasabing ang may likha at sumulat ay si Athanasius, bagamat hindi natin mababasa sa kanyang kasulatan itong kredo na ito, lumabas ito nung siya'y namatay na. Ngunit ganito ang laman. Pagkatapos, ang sabi dito sa creed na ito, that we worship one God in Trinity, and the Trinity in unity, neither blending their persons, nor dividing their essence. For the person of the Father is a distinct person, the person of the Son is another, and that of the Holy Spirit still another. But the divinity of the Father, Son, and Holy Spirit is one. Their glory equal, their majesty co-eternal. Kung mababasa niyo ito, madali niyo naman tignan yan, i-google lamang ninyo Athanasian Creed. Dalawa ang masasabi nating diin ng Athanasian Creed. Ang una ay ang pagkariin na mayroong isang Diyos na may 3 persona. Na ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, ito ang 3 personang ito. Na ang Ama ay Diyos, pero ang Ama ay hindi ang Anak. At hindi rin siya ang Espiritu Santo. Isang persona ito. Ang Anak ay Diyos, pero ang Anak ay hindi ang Ama at hindi ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay Diyos, pero ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama at hindi ang Anak. Pero itong 3 personang ito ay isang Diyos. Ito ang Trinidad. At ito ang pagkadiin ng Athanasian Creed. Ngayon, papaano yung hindi naniniwala sa Trinidad? Dito sa Athanasian Creed, kung di ka naniniwala sa Trinidad,
ang kaluluwa mo, ang buhay mo, ay mapapahamak ng pangwalang hanggan. Ang ikalawang bahagi ng Athanasian Creed ay ang pagtatanggol kay Hesukristo. Ayon sa Athanasian Creed, now this is the true faith. Ito yung second part. That we believe and confess that our Lord Jesus Christ, God's Son, is both God and human equally. He is God from the essence of the Father, begotten before time, and He is human from the essence of His mother, born in time. Completely God, completely human. Ito ang turo ng totoong Kristiyano na si Jesus ay Diyos at ang kanyang pagka-Diyos ay katulad at kapantay ng Ama at ang kanyang pagiging tao ay buwat sa kanyang ina na si Maria na isang birhen. Completely God and completely human. At sa hulihan ng Athanasian Creed, this is the Catholic faith. One cannot be saved without believing it firmly and faithfully. Kung hindi mo kinikilala, kung di mo tinatanggap, kung di mo niyayakap ang katuruan ng Trinidad at ang katuruan na si Jesus ay buong-buong Diyos at buong-buong tao, ay hindi ka maliligtas. Ngayon, tanungin ko kayo, sinasabi pa rin ba ninyo na pantay-pantay lang ang relihiyon hanggang sa ngayon? Ganun pa rin ba ang paniniwala ninyo na lahat ng relihiyon ay mabuti at babagsak tayo sa Diyos? At kung ganito ang inyong paniniwala, ito ay mali. Dahil sa Biblia, ay meron tayong makikita kahit sa Old Testament ng mga patikim na ang Diyos ay mayroong katawang tao. Nung bago hatulan ng Diyos ang Sodom at Gomora, ay mayroong bumisita kay Abraham para maligtas ang kanyang pamangkin na si Lot. At sinabi ay mayroong 3 lalaki doon na pumunta kay Abraham. Ngunit yung isa doon ay ang tinawag na Angel of the Lord. Ngayon, pag binasa natin ito sa Ingles, ay anghel yun. Pero ang nakakaunawa ng wikang Hebreo, at kung babasahin natin, kakaiba itong anghel ng Panginoon dahil ito ay may kapangyarihan at sinasamba. Ang anghel ay hindi tumatanggap ng samba. Matandaan ninyo sa huling aklat ng Biblia, nang humarap ang anghel kay Juan na apostol at siya ay nagpatira pa, pinigilan siya ng anghel. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Ngunit itong sa Old Testament na tinatawag na anghel ng Panginoon ay tumatanggap ng samba. At ito ang isang halimbawa na makikita natin na mayroon ng patikim sa matandang tipan na ang Diyos ay may anyong tao. At ito pa isa. Dahil sa paniniwala ng mga Hudyo, ng mga Israelita, na ang Diyos ay banal, kaya't mismong pangalan ng Diyos ay ayaw nilang bigkasin. Yung nababasa natin sa Tagalog na Yahweh. Ang spelling niyan ay Y-A-H-W-E-H, di ba? Yahweh. At para wag mabigkas ito ng mga Israelita, tinanggan nila yung A, saka yung E. Sige nga, paano mo bibigkasin ng walang tinatawag na, ano ba yung, abakada? O vowel. Sa Tagalog ay, nandun yung teacher natin ng Pilipino.
Wala A at walang E, bigkasin nyo. Bakit tinanggal? Dahil banal ang ngalan ng Diyos. Dahil isa sa utos ng Diyos, huwag mong gagamitin o babanggitin ang ngalan ng Diyos ng walang kabuluhan, kung kaya't para ang mga Israelita ay huwag mabanggit ang ngalan ng Diyos at magkasala sila, tinanggal si A at tinanggal si E. Ganun ang isip ng mga Hudyo, ng mga Israelita, patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ano ang masasabi natin na mayroong pangyayari sa buhay ni Jacob sa Genesis chapter 32. Genesis 32, na si Jacob ay nakipagbuno, nakapag-wrestling sa isang tao at ang kanyang ka-wrestling ay ang Diyos. Inyong basahin at makikita ninyo na hindi pangkaraniwang tao ang binubuno ni Jacob. At tila, kung bakit ayaw tanggapin ito ng mga tao dahil tila nananalo si Jacob doon sa wrestling match niya dito sa kanyang kalaban. Kaya, paanong Diyos yun? Ito yung nabalita ni Jacob na yung kanyang kapatid na si Esau ay papunta at haharapin siya. At takot na takot si Jacob. At gumawa siya ng plano ng pansuhol sa kanyang kapatid na si Esau. At ang sabi niya ay balitaan niyo ako kung ano ang sinasabi ng kampo ni Esau at ng kanyang mga tao. At kahit ang dami na niyang suhol na pinapadalang mga baka, ng mga kambing, ng mga tupa, at ang balita sa kanya ay parating pa rin si Esau sa iyo. Bakit siya takot na takot? Mayroon kasi siyang kasalanan. Ginulangan niya si Esau. Kaya't ang iniisip niya, ito na ang kanyang kamatayan. Kaya't inilagay niya ang kanyang sarili sa kahuli-hulihan kung patayin man ni Esau yung kanyang mga tao at mga hayop at kawan, baka pagdating sa kanya, pagod na si Esau, kaya niya ng pagtagumpayan at talunin si Esau. At dito, ay meron siyang naka-wrestling. Ayaw tanggapin na ito ang Diyos dahil tila nananalo si Jacob. Mag-uumaga na, ibang klaseng wrestling yun, tagal. Pero bakit? Makikita natin na siya ay Diyos. Isang kanti lamang ng ka-wrestling ni Jacob sa tadyang ba hindi ito sa tadyang, ay napilayan agad si Jacob. At tinatanong ni Jacob, hindi kita pakakawalan hanggat di mo ako pagpapalain. At tinatanong niya, ano ang ngalan mo? Si Jacob ang nagsabi, I have seen God face to face. Ngayon, hindi lamang I have seen God. Ito ang isang skandalo. Nahawakan niya ang Diyos ng kanyang kamay. Sino makagagawa nito? Sa matandang tipan, yung anak ni Aaron na pumasok doon sa tolda na naghandog ng hindi katanggap-tanggap na handog ay tinupok ng apoy at sinasabi ang Diyos ang sumunog sa dalawang anak ni Aaron. Dahil hindi ganon ang tamang paghandog. Una, hindi naman sila ang designated authority, hindi sila ang dapat na maghandog. Ang tatay nila dapat yun, at sabi nilang isang dugo lang marahil kami, pwede namin gawin. Ayun, sila'y tinupok ng Diyos. Pinatay ng Diyos. Ngayon, si Jacob ay nakipagbuno, nakipag-wrestling, at ang kanyang tanging naging kalagayan, siya'y naging pilay ng isang kanti lamang ng kanyang ka-wrestling. Hindi ba't
skandalo ito. At nung isinilang ang Panginoong Yesus, anong sinabi ni Juan na apostol ng Panginoon? Nakita namin siya. Nahagkan namin siya. Kasama namin siya. Diyos na nagkatawang tao. Ang isang skandalo na makikita natin, siya ang isinilang at siya'y ipinanganak at siya'y nabuhay para mamatay. Hindi gagawin ng tao yun. Napansin niyo ba yung mga taong kapag high blood, kinakapos ng hininga sisigaw ng, ER! ER! Kailangan ko ng oxygen. Ayaw mamatay. Kumukunti pa nga lang yung hininga, takot na. Pero itong si Jesus, ang isinilang para mamatay. Skandalo sa tao, pero itong paraan ng Diyos para ang isang makasalanang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Nabanggit ko kanina, ang petsa ay hindi mahalaga para sa akin. Walang katapusan ang magiging diskusyon yan kung petsa ang ating magiging sentro. Ang mahalaga ay nauunawaan natin na isang araw ay naisilang ang ating tagapagligtas. Hindi pa nga siya sinisilang, ay meron na namang pangalawang skandalo na makikita natin, ang birhen ay buntis. Ang isang birhen na hindi pa nakakaranas ng sexual relationship sa tao, sa lalaki, ay buntis. Pag binasa natin ang Biblia, parang napakadali. Alam niyo ba, basahin natin ang Biblia, parang napakadali ng pangyayari. Para bang ganito ang pumapasok sa isipan natin, ano man tayo, yung mga mag-asawa, anong tawag? Love. Diba? Tandaan niyo, si Joseph at si Mary ay engaged. At sa panahong yun ay parang mag-asawa na sila, ang kulang na lamang ay yung seremonya at yung kanilang pagsasama, yung kanilang pagsisiping. Pwede niyo bang sabihin, kung ikaw si Maria, love, alam mo, may sasabihin ako sa iyo pero huwag ka magagalit Ano yun, love? Buntis ako. Pero huwag ka mag-alala. Tapat ako sa iyo. Walang lalaking nauna sa iyo. Yung pagkabuntis ko ay galing sa Diyos. Galing sa Espiritu Santo. At ang anghel na nagsabi sa akin. Tinanggap ba ni Jose yun? Ang sabi sa Biblia, si Jose ay isang matuwid na tao. Kaya binalak niyang hiwalayan si Maria. Matuwid na tao, pero balak niyang hiwalayan si Maria. At ang nagbigay ng dahilan kung bakit hindi tinuloy ni Jose ang paghihiwalay niya kay Maria, ay kinakailangan siyang kausapin ng anghel sa kanyang panaginip. Hindi pa nga sinisilang ang Panginoong Jesus. May skandalo na naman. Na ikaw, sanggol, nasa lesyan yung tatay mo. Ang tawag ng mga matatanda, ng mga lolo ko, bastardo ka. Illegitimate child ka. At sa palagay nyo ba ay, kung ito'y napabalita sa kanilang
lugar doon sa Bethlehem, ano ang magiging takbo ng isip-isipan ng mga tao? Mga kapatid, ito ang tunay na pangyayari nang si Jesus ay isinilang. Hindi pa man siya dumarating o nagkatawang tao, ay napakarami ng negatibong mga pangyayari na hindi katanggap-tanggap. Kaya si Apostol Juan din ang nagsabi, siya'y dumating, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, nahagkan namin siya, natanganan namin siya, nakasama namin siya. Diyos na nagkatawang tao. Pero sinabi rin ni Juan, dumating siya sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, ang lahi ni Jesus ay Hudyo. Siya'y dumating at hindi siya tinanggap. Siya'y dumating at hindi siya tinanggap. Tayo, sabi ko, ano ang dahilan kung bakit kay dali nating tanggapin? Dalawa lang. Unang-una, nga, isubo, lulunin. Ganun ba tayo? Palagay ko. Pag sinabing nga, subo, nguya, lulun. At kung gagamitin natin ang ating isipan, tayo ang mga taong kabilang sa hindi ko tatanggapin yan. Kailanman ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Kailanman ang Diyos ay hindi pwedeng humalo sa putik na makasalanan at marumi. Ang Diyos ay banal. Pero bakit natin ito tinanggap? Bakit naging buhay sa atin ang malaskandalong pangyayaring ito? Dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Dahil ang magbabago ng ating puso, ng ating isipan, patungkol sa mga bagay na ito, ay ang Diyos lamang. Kasama natin ang Diyos. Ito ang ibig sabihin ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Wala kayong pera ngayon? Malungkot kayo? O lagi niyong bukang bibig ngayon ay sana all. Nakakita kayo ng handaan, sana all. Nakita niyo maliwanag ang bahay, pero sana all. Ano ba? Sana all. Para ba ang gusto niyo sabihin ay pag mayaman sila, sana all. Pag ang kapal ng kanilang bulsa at nakita mo hindi tigi 100, kundi tigwa 1,000, sana all. Katunayan, mga kapatid, ang diagnostic center natin, di ba, yung pag may nararamdaman ka na masama, saan ka pupunta? Laboratorio, diagnostic center. Ay, meron ba tayong kapayapaan at katiyakan na kahit hindi natin maranasan yung sana all, bawa nakita natin sa picture sa Facebook, huy, may lechon sila. Sana all. Ganon. Alam mo, kahit na wala ito, hindi yung negatibong dating, lilipas din yan. Isang araw lang yan. Pa-contra effect pa. Isang araw lang yan. Pero, kahit na wala tayo ng mga bagay na ito, pwede ba nating pasalamatan ng Diyos? Dahil tayo kanyang kinahabagan na dapat tayo ay kanyang parurusahan at tatanggapin natin ang kanyang puot. At tayo ay kanyang biniyayaan
na hindi natin hinahanap, na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kanyang kagandahang loob. Maging yung pananampalataya natin sa Kanya. Akala nyo ba sa atin yon? Ang sabi ng Biblia, maging yan ay galing sa Diyos at ibinigay sa inyo. Kaya kapag tayo ay nagsasabing, naliwanagan ako, hindi dahil sa talino ko yun. Naunawaan ko, hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil sa Diyos. Ang diagnostic natin, mga kapatid, ay sa panahon ng walang-wala tayo, na pera at material. Pero tayo ay makapipikit at makapagsabing, salamat Panginoon. Ako'y iyong kinahabagan at ako'y iyong biniyayaan ng kaligtasan. Ang kayamanang material ay parang yung narinig ko lagi sa lolo at lola ko, gulong ng palad. Alam niyo, totoo. Meron ba kayong kilalang napakayaman nung araw? Inggit na inggit kayo? Ngayon mas mayaman pa kayo sa kanya. Ang ibig sabihin, ngayon mas pera pa kayo sa kanya. Pag nakita nyo, kaawa-awa ito. Ang yabang nito dati, ang yaman nito dati. Kung mamigay ng pera ay parang walang pagkaubos. Ngayon, wala nang ginawa kundi umutang at lumapit sa mga tao at nagmamakaawa para bigyan man lamang ng pamasko. Ang totoong Kristiyano na nakakaunawa ng tunay na Pasko ay sasabihin, hindi iskandalo ang nangyari. Ito ang paraan ng Diyos. Kadalasan ang paraan ng Diyos ay kabaligtaran ng paraan ng tao. Hindi ito injustice. Ito ang paraan ng Diyos para ang isang makasalanan ay maligtas. At kung hindi ka pa anak ng Diyos, at wala ka pa roon sa punto ng iyong tinatanong, bakit ba tayo mayroong Merry Christmas? O bakit ba mayroong tayong inawit kaninang Joy to the World? Ang mundo'y maging magalak. Ay dahil tuwing sumasapit ang Pasko, at kung hindi ka pa mananampalataya, naroon ang alok ng Diyos na ikaw ay maaring biyayaan at kahabagan ng Diyos. Bukas ang pintuan ng Diyos. Anong gagawin natin? Tanggapin ang gawa ng Diyos. Yun lang, tanggapin. At sabihin natin, ako'y makasalanan. Iligtas mo ako, Panginoong Jesus. Yung mga pumila sa barangay, pumila sa mga namamadpad ng pera, at pumila sa mga iba pang mga tila ang iniisip mo, maraming pera ito. Napansin ba ninyo? Isang araw lang, isang grocery lang, wala ka na namang uling pera. Sino pa ba ang barangay na pwede nating lapitan o politiko? Ang bilis, di ba? Kung ito ang sukatan ng ating saya't ligaya, napakadaling mawala yan. Pero kung itong tunay na ginawa ng Diyos at hanggang ngayon ay siya'y nananawagan ng paglapit sa Kanya, ito ang totoong kapayapaan at totoong kagalakan. Na tayo ay maaaring maligtas
kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, meron tayong hinihintay. Ang pagbabalik na muli ng Panginoon. Iba yung alam mo sa isipan at yung iyong tinanggap na buong buo sa iyong buhay. At iba yung sinasabi mong, wala akong may pagmamalaki. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ay ilang beses ko nang ipinangangako na hindi ko nagagawin ito, hindi ko nagagawin ito. Napansin ba ninyo, maya-maya lamang ay ginagawa nyo na yung ayaw nyong gawin. At ito ang dahilan kung bakit isinilang ng isang birhen ang Diyos na nagkatawang tao para tayo maligtas sa kapahamakan at sa kanyang poot. Kaya ako'y nananawagan sa mga hindi pa dumating sa punto ng kanyang buhay. Ganito lang ba ang buhay ko? Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Mababago ito kapag ka ikaw ay binago ng Diyos. At hindi na tayo mamumuhay sa mga nahahawakan, sa mga naaamoy. Of course, hindi tayo makakatakas dito, pero hindi ito ang magdidikta ng ating buhay. Kundi ang Diyos, ang kanyang kalooban at ang kanyang salita. Manalangin tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa paggunita namin ng unang Pasko, ng unang pagkasilang ninyo sa mundong ito. Hindi naman kinakailangan na kayo naman lilikha ay bumaba sa lupa, magkatawang tao, mamatay sa krus, mailibing, mabuhay na muli. Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ay inyong ninais na ganito ang inyong kaparaanan. Upang ang sino mang sumampalataya at tumanggap sa iyo, Panginoong Hesus, ay inyong bibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Nawa kapag sapit ng araw ng buong mundo ay nagdiriwang ng inyong kapanganakan, iba ang dahilan namin na inyong mga anak kung bakit kami ay may kagalakan at kapayapaan. At nawa hindi lamang sa isang araw na yaon, kundi sa bawat araw, ito ang siyang dahilan kung bakit anuman ang aming pinagdadaanan, ang galak, kapayapaan at katiyakan ay nasa aming puso at isipan. Dahil sa inyong habag at dahil sa inyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.